Isang tanong ang lumalabas sa political discussions ngayon. Kung sakaling mangyayari, Leni Robredo versus Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Ano ang mangyayari? Sino ang mas malakas? Sino ang may mas malaking political base? At kung ngayon gaganapin ang eleksyon, sino kaya ang may advantage? Isang banda, nandyan ang dating Vice President na si Leni Robredo na naging simbolo ng opposition politics sa nakaraang dekada. Sa kabilang banda naman, nandyan ang kasalukuyang Vice President na si Sara Duterte na nagmula sa isa sa pinakamalakas na political dynasties sa bansa. Pero tandaan natin, hindi lang ito simpleng popularity contest. May mga factors din na kailangang pag-aralan: political machinery, regional support, track record, at ang pinakamahalaga, public trust. Hihimayin natin ang posibleng Robredo versus Duterte showdown this coming 2028 elections. Hi everyone, hello friends. If you are new to my channel, I am Attorney Frank. Welcome to Your Lawyer on the Go. Sa kasalukuyan, wala pang official na mga kandidato para sa 2028 national elections. Malayo pa ang eleksyon. Pero dito sa Philippine politics, maagang nagsisimula ang mga spekulasyon. Ang dahilan? Ang mga pangalan na may mataas na national recognition ay maagang napag-uusapan. At ilan sa mga pangalang madalas banggitin ay walang iba kundi ang incumbent Vice President Sara Duterte at ang former Vice President Leni Robredo. Bilang kasalukuyang Vice President, natural lamang na si VP Sara ay nakikita ng ilan bilang posibleng presidential candidate sa hinaharap. Sa kabilang banda naman, marami ring supporters ang patuloy na umaasa na muling babalik sa national politics si Attorney Leni Robredo. Si Robredo ay naging Vice President mula 2016 hanggang 2022 at tumakbo bilang Pangulo noong 2022 elections. Kaya kapag pinagsama ang dalawang pangalan na ito sa isang hypothetical scenario, automatic itong nagiging mainit na usapan sa politika. Kilalanin muna natin ang political background ni Leni Robredo. Si Leni Robredo ay naging Vice President ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. Siya ay isa ring abogado, katulad ni VP Sara Duterte. Bago pumasok si Leni sa national politics, siya ay naging congresswoman ng Camarines Sur. Kilalang abogado at advocate ng good governance. Sa panahon ng kanyang vice presidency, siya ay naging kritiko ng ilang pulisiya ng Duterte administration, lalong-lalo na sa war on drugs. Noong 2022 elections, tumakbo siya bilang Pangulo ngunit natalo sa eleksyon. Gayunpaman, nananatili siyang aktibo sa civic work at public service initiatives. At sa kasalukuyan, siya ay mayor ngayon ng Naga City. Kaya naman hanggang ngayon ay nananatili ang kanyang solid support base. Sa kabilang banda naman, ay si VP Sara Duterte. Siya ay anak ni former President Rodrigo Roa Duterte. Si Sara Duterte ay nagsilbi bilang mayor ng Davao City bago tumakbo bilang Vice President noong 2022 elections. Sa halalan na iyon, nakakuha siya ng napakalaking bilang ng boto. Ito ay nagpakita ng malawak na national support. Bilang Vice President, siya rin ay nagsilbing Secretary of Education sa unang bahagi ng administrasyon bago bumaba sa posisyon. Ang kanyang political strength ay madalas na inuugnay sa kanyang malakas na political machinery at regional support. Kung sakaling mangyari ang Robredo
versus Duterte match-up, may mga ilang factors tayo na kinakailangang tingnan. Una, political machinery. Sa Pilipinas, mahalaga ang suporta ng mga lokal na opisyal at political alliances. Pangalawa, regional voting patterns. Ang Pilipinas ay may malalakas na regional blocks tulad ng Luzon, Visayas, at Mindanao. Pangatlo, public perception at trust. Ang imahe ng kandidato ay may malaking epekto sa desisyon ng mga botante. Pang-apat, issues at national agenda. Ang mga issue tulad ng ekonomiya, trabaho, at seguridad ay kadalasang nagiging sentro ng kampanya. Ngunit sa usaping ito, sino ba talaga ang mas may advantage? Sino ang lamang? Sino ang mas malakas sa pulso ng masang Pilipino? Ito ay nakadepende pa rin sa napakaraming variables. May mga nagsasabing may advantage si Sara Duterte dahil malakas ang kanyang political base dahil nga siya ay nabibilang sa Duterte family. May iba naman na nagsasabing may solid grassroots support si Robredo na napatunayan sa kanyang mga kampanya. Sa madaling salita, ang laban ay maaaring maging very competitive kung sakaling ito ay mangyayari. Pero may isa pang mahalagang factor na kapag titingnan natin ay maaaring magbago sa buong political landscape. Ito ay ang alliances. Sa Philippine politics, ang mga alliances bago ang eleksyon ay kadalasang nagdidikta kung sino ang magiging malakas. Ang suporta ng mga major political blocs, parties at regional leaders ay maaaring magbago sa dynamics ng labanan. Kaya kahit may dalawang naglalakihang mga pangalan sa politika, ay hindi pa rin tayo sigurado sa kalalabasan. Paalala lamang po sa ating lahat, bakit kinakailangan ang matinong diskurso sa politika? Sa mga ganitong usapin, kinakailangan panatilihin natin na tayo ay laging maging objective at respectful. Ang politika ay hindi lamang tungkol sa personalities. Ito ay tungkol sa direksyon ng bansa. Bilang mga mamamayan, mahalagang pag-aralan natin ang track record, polisiya at kakayahan ng mga leader. At hindi lamang kung sino ang sikat. Kaya mahalaga na bilang isang mamamayan, bilang isang botante, ay magsaliksik tayo sa ating mga leaders. Suriin natin sila at bumoto ng may sapat na kaalaman. Ngayon, nais ko ring marinig ang inyong opinyon. Kung sakaling matutuloy ang Robredo versus Duterte showdown sa 2028 presidential elections, sino kaya ang aangat? Sino ang mananaig? Sino ang mananalo? Si Leni Robredo ba o si Sara Duterte? Write your opinion in the comment section below. Mga kababayan, ang demokrasya ay nakasalalay sa matalinong pagpapasya ng mamamayan. Ang bawat eleksyon ay pagkakataon para piliin ang mga lider na magdadala ng tunay na pagbabago at pag-unlad sa ating bansa. Mahalaga na maging mapanuri tayo sa impormasyon at huwag basta-basta maniwala sa propaganda o disinformation. Sa halip, dapat nating pag-aralan ang mga issue, pakinggan ang iba't ibang pananaw at magdesisyon batay sa katotohanan. Ang Pilipinas ay may napakalaking potensyal na umunlad kung ang ating mga leader at mamamayan ay magtutulungan para sa iisang layunin. Kaya sana, sa halip na puro awayan sa politika, mas pagtuunan natin ng pansin ang mga solusyon para sa ekonomiya, edukasyon
at kinabukasan ng ating mga kabataan. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang dito na lang po muna. Again, this is Attorney Frank. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe, hit notification bell, and also like this video. Once again, this is Attorney Frank, your lawyer on the go. See you in my next video. God bless you all.